Tumapon sa dagat ang kargang molasses ng MT Mary Queen of Charity sa Sagay, Negros Occidental. May posible kayang banta ito sa kalikasan? Nakatutok si Mark Salazar. Nagkulay itim ang tubig sa paligid ng Sagay Feeder Port, Sagay Negros Occidental, bandang alas 9 ng umaga kahapon. Natapon kasi sa dagat ang ikinakargang molasses ng barkong MT Mary Queen of Charity. Ang industrial molasses ay ginagamit bilang binding agent sa mga pabrika at minahan. Binabind nito ang mga industrial waste para hindi kumalat sa kapaligiran. The Coast Guard District through the stations and substations in the area and the Marine Environmental Protection Group immediately responded to the incident and also coordinated with relevant agencies to have a whole of nation approach. 300 metric tons na ng molasses ang naikakarga ng pahintuin ng shore-to-ship operation ng barko para hanapin ang tagas. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang may-ari ng barko. It is very low in our priority kasi hindi naman siya threat to the environment. Molasses come from sugar. Mas nakatuon daw ang Philippine Coast Guard sa recovery operation sa MT Terra Nova sa Bataan. Sensitibo raw kasi ang siphoning operation para maiahon ang 1.4 million liters na langis ng lumubog na barko. During the test, it was demonstrated na hindi ganun kadali yung pagkandak ng siphoning. It needs to be very careful na process. Sa ngayon kasi malinis na yung Manila Bay. So we want to keep it that way kahit na mag-siphon tayo. So safety pa rin yung pinaka-concern natin. Ang mga paglubog at pagsadsad ng mga barko noong kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat ay sisiyasatin na rin daw ng Senado at pinaghahandaan na rin yan ng PCG. Kasama talaga yan palagi. Pag mayroong mga incidents, we really have to face the people through the Congress and Senate para mas ma-improve kung ano man yung mga batas pangkailangan para mas lalo nating maserbisyohan yung taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.